Sa ika-27 kong kaarawan, amoy pera ang kwarto. Mga kristal na baso, pabango, tawa na hindi akin. Itinaas ng lolo ko ang kanyang champagne at ngumiti. Paano mo ginagastos ang 190 milyong trust fund mo, Maria Clara? Nag-ikot ang mundo. Kumindat ako ng isa, dalawa. Anong trust fund? Tumigil ang pagkakalikot ng tinidor. Nagyelo ang kamay ng nanay ko sa gitna ng galaw. Gumalaw ang lalamunan ng tatay ko na parang nilunok niya ang bato. Pagkatapos, nanatili ang kalmadong lolo ko. Saan napunta ang pera? Binuksan ng kanyang mga tanong ang hangin. At sa katahimikang iyon, sa ilalim ng mga chandelier at pekeng ngiti, napagtanto ko na ang hapunang ito ay hindi pagdiriwang. Ito ay pagbitay. Ang pangalan ko ay Maria Clara Reyes. At hanggang sa gabing iyon, akala ko ay naiintindihan ko na ang pamilya ko. Lumaki akong naniniwala na ang tagumpay ay nasusukat sa katahimikan. Ngumiti sa hapag, huwag magtanong ng masyado, at huwag kailanman mag-usap tungkol sa pera. Nakatira na ako sa Makati, malayo sa kanilang marmol na sahig at makikinang na sasakyan, nagtatrabaho bilang freelance designer sa maliit na apartment sa Mandaluyong. Nagbabalat ang mga dingding, umuungal ang mga tubo, pero akin ito. Gabi-gabi akong gumuguhit ng logo habang umaalingaw-ngaw ang lungsod sa labas. Lumalamig ang kape sa tabi ng mga overdue na bayarin. Ang mga magulang ko, Juan at Victoria, nakatira 20 minuto ang layo sa Alabang. 4 na kwarto, swimming pool, BMW para sa bawat isa. Nag-uusap kami, pero hindi tungkol sa mga tunay na bagay. Nagsisimula ang mga tawag sa kumusta ang trabaho at nagtatapos bago pa ako makasagot. Ang huling beses na nagulat sila sa akin ay sa graduation ko sa kolehiyo. Lumakad ako sa entablado na may hawak na fee 4 milyong student loan at diploma na akin lang ang pinaghirapan. Niyakap nila ako, inabutan ng nakabalot na kahon at sinabi, "Ipinagmamalaki namin kayo." Sa loob ay hardcover na libro, Financial Literacy for Young Adults. Ngumiti ako para sa mga litrato. Nang gabing iyon, umiyak ako sa lababo, napagtanto na wala silang planong tumulong. Gayunpaman, pinanatili kong mababa ang ulo ko. Nagbayad ako ng renta, nilaktawan ang mga hapunan, tinanggap ang bawat freelance job na makita ko. Kapag nagpo-post ang mga kaibigan ng vacation photos, natawa-tawa ko lang. Balang araw, sasabihin ko, balang araw, makakakita ako ng sapat para huminga. 1 linggo bago ang ika-27 kong kaarawan, tinawag ako ng boss ko sa glass office niya. Sabi na ng mukha niya ang lahat bago pa siya magsalita. "Pasensya na, Maria Clara. Nagda-downsize kami. Inimpeke ko ang mga gamit ko, sumakay ng bus pa uwi, at naupo sa sofa kasama si Melissa, ang roommate ko, ang anchor ko, ang tanging constant ko sa loob ng 2 taon. Tutulungan ka ng magulang mo, di ba?" Tanong niya. Bumunghalit ako ng mapait at walang laman. Marahil magsusuhestyon sila ng budgeting app. Nang gabing yon, tumawag pa rin ako. "Nay, nawalan ako ng trabaho." "Sayang naman anak," sabi niya, may click ng keyboard sa background. "Pero malalampasan mo yan. Palagi mo namang nagagawa." "Nahuhuli ako sa renta, Nay." "Hindi ko alam paano." "Well, baka ito ang magturo sa'yo na mag-ipon ng maayos. Anyway, nagre-reserve kami para sa birthday dinner mo. Sa Antonio's, 7:30. Huwag malilate. Nay, 15,000 ang bawat plato doon." Tumawa siya. "Huwag kuripot, Maria Clara. Kaarawan mo to. Magsuot ka ng maganda." Namatay ang linya bago pa ako makapagpaalam. Tinitigan ko ang refleksyon ko sa madilim na TV screen. Pagod na mga mata, split ends, lumilipas na lipstick. 15,000 ang plato, bulong ko. Kalahati na ng budget ko sa grocery. Tumingala si Melissa mula sa sofa. "Hindi mo kailangang pumunta." "Oo, kailangan. Sa pamilya namin, mas masama ang laktawan ang hapunan kaysa kasalanan." Kaya siniklawan ko ang petsa sa kalendaryo. Parang kung paano minamarkahan ng mga tao ang araw na haharap sila sa firing squad. Humila ang linggo patungo sa kaarawan ko na parang mabagal na tagas. Sinubukan kong abalahin ang sarili sa pagpapadala ng resume, pag-update ng portfolio, pero mas mabilis ang pagdami ng rejection email kaysa makabukas ko sila. Bumaba ang savings account ko sa ilalim ng 4 na digits. Bawat ingay sa hallway ay nagpapahol, kalahating inaasahan ang katok ng landlord. Sa Biyernes, tumigil na akong matulog.
Natagpuan ako ni Melissa ng 2 a.m. Nakayuko pa rin sa laptop. "Clara, matulog ka na," malambot niyang sabi. "Hindi ko kaya. Kapag tumigil ako, iisipin ko ito." "Ano?" Ang hapunang iyon sila na parang perpekto ang lahat habang ako'y gumuho. Pinisil niya ang balikat ko. "Kaya gawin mong huli na nila akong tratuhin ng ganyan." Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig niyang sabihin, pero nanatili ang mga salitang iyon. Dumating ang Sabado na maliwanag at matalas. Tumayo ako sa harap ng closet ko. Tinititigan ng parehong tatlong opsyon. Maong, masyadong kupas, blazer na nawawala ang butones, at itim na damit na binili ko 3 taon na ang nakaraan para sa job interview. Pinili ko ang damit. Sakto pa rin mostly. Sa biyahe ng bus papunta sa restaurant, tinitingnan ko ang mga tao sa bintana, turista na tumatawa, magkasintahan na magkahawak kamay, batang dinidilaan ng ice cream na tumutulo sa braso niya. Naiinggit ako sa simplicity ng mga sandali nila. Kumikinang ang Antonios sa salamin at ginto. Nakapwesto na ang mga magulang ko nang dumating ako. Ang nanay ko sa pulang silk dress. Ang tatay ko sa tailored navy suit. Kumikinang ang mesa sa wine glasses at silverware na hindi ko mapangalanan. "Happy birthday, anak!" Air kiss sa akin ni nanay, sobrang lakas ng pabango niya na nanakit ang mata ko. Ngumiti si tatay. "Mukha kang pagod. Magulo ang linggo. Nawalan ng trabaho." Sabi ko ng mahina. Tumango siya na parang sinabi ko lang ang panahon. "Nangyayari yan, babalik ka rin." Nagsimula silang magkwento tungkol sa Europe trip nila, bagong autopilot feature ng BMW, renovation project sa guest bathroom. Natunaw ang mga salita ko sa ingay. Patuloy akong sumusulyap sa pinto, binibilang ang minuto. Dapat ay nararamdaman kong ipinagdiriwang, pero parang props lang ako sa perpektong larawan nila. Pagkatapos bumukas ang pinto. Nagdaan ang sorpresa sa kwarto nang pumasok ang lolo ko. Roberto Reyes, pilak ang buhok, matangkad, bawat hakbang ay sinusukat. Halos madapa ang maitridi sa pagsalubong sa kanya. Natigil ang ngiti ng nanay ko. "Tatay, ano ang ginagawa mo dito?" Tanong niya, sobrang taas ang octave ng boses. Ipinagdiriwang ang apo ko, syempre. Natagpuan ng mga mata niya ang akin. "Happy birthday, Maria Clara." Niyakap niya ako ng totohanan, matibay, mainit, at naramdaman ko ang unang hininga ko ng gabing iyon. "Hindi ko alam na darating ka," sabi ko. "Hindi ko palalagpasin kahit ano." Naupo siya sa tabi ko, nag-order ng whiskey neat at nagsimulang magalang na usapan. Pero may talim sa boses niya na hindi ko ma-place, na parang alam na niya ang isang bagay na wala kaming alam. Pagkatapos ngumiti siya sa akin, itinaas ang baso at sinabi ang mga salitang nagbago ng lahat. Nahuli ng whiskey ang liwanag nang itinaas ng lolo ko ang baso niya. "Kaya Maria Clara," sabi niya, casual ang tono, "paano mo ginagastos ang 190 milyong trust fund mo?" Nagkabasag ang hangin. Narinig ko ang tibok ng puso ko bago nakarehistro ang katahimikan. Kumindat ako. 1, 2, anong trust fund? Bawat tinidor ay tumigil sa ere. Nagbasag ang ngiti ng nanay ko na parang porselana. Gumalaw ang lalamunan ng tatay ko na parang nilunok niya ang salamin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lolo ko. Yumuko lang siya sa upuan. "Ang trust na ginawa ko nang ipanganak ka, dapat ay ibinigay sa iyo ng magulang mo nang mag-25 ka." Mabilis na tumawa ang nanay ko. "Ay, tay, mali ka yata. May Victoria," sabi niya ng mahina. "Huwag." Ito ang unang beses sa buhay ko na nakita kong natigilan siya. Humarap siya sa waiter. "Private room, please." Sa loob ng minuto, inilipat kami, mga plato kalahating kinain, champagne nakalimutan. Nagsara ang pinto sa amin ng malambot na click na parang final. Sa loob, mas malamig ang hangin. Naroon na ang assistant ng lolo ko, si Michelle. Bukas ang tablet. Isang lalaki sa tailored suit, naghihintay sa tabi niya. Michael Aquino, ang abogado niya. "Hindi magtatagal ito," sabi ng lolo. Gusto ko lang ng kalinawan. Binuksan ni Michael ang folder, isinilid ang stack ng papeles sa mesa. "Miss Reyes, ito ang trust account na ginawa sa ilalim ng pangalan mo. Initial deposit, 55 milyon. Kasalukuyang halaga sa market growth ay dapat humigit kumulang 190 milyon. Nag-hover ang mga daliri ko sa papel. Dapat, tumango siya ng malungkot. "Simula ngayong umaga,
Ang balanse ay 11 milyon. Parang pisikal na suntok ang mga salita. 11 milyon. 25 taon ng savings investments, interest na wala. Hindi umalis ang tingin ng lolo ko sa magulang ko. Magpaliwanag. Pinunasan ni tatay ang noo niya. Kami-kami gumamit ng kaunti para lang sa mortgage nang bumagsak ang market. Kaunti kalmado pa rin ang boses ng lolo. Higit sa 170 milyon yan, Juan. Nanginginig ang mga kamay ni nanay sa clutch niya. Pinamamahalaan namin para sa kinabukasan niya. Ayaw naming sayangin niya. Tumawa ako ng maikli, matalas, pangit. Ibig sabihin tulad ng pagsayang sa renta o student loans o pagkain. Humarap sa akin si nanay, makintab ang mga mata. Anak, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo. Binigyan mo ako ng libro tungkol sa financial literacy sa graduation. Umikot ang boses ko habang inuubos ninyo ang account ko. Itinaas ng lolo ang kamay, tahimik ulit ang kwarto. Tama na, humarap siya kay Michelle. Ilista ang mga withdrawal. Binasa niya ang boses niya. Mechanical mortgage payoff, 25 milyon. Vehicle purchases, 2 BMW X5 P15 milyon. Home renovation, pay 18 milyon. Investment sa Victoria Reyes Real Estate, 28 milyon. Mark total loss. Bawat linya parang isa pang suntok, pagkatapos siya natigilan. Purchase of property sa Boracay, 100 milyon. Kasalukuyang nakarehistro sa ilalim ni Juan at Victoria Reyes. Tinitigan ko sila. Beach house. Lumuwag ang mukha ng tatay ko. Investment yan. Pagnanakaw yan, sabi ng mahina ng lolo. Mula sa sarili ninyong anak. Walang nagsalita. Ang tanging ingay ay ang mahinang hum ng air vent. Sa wakas, itinulak ng lolo ang upuan niya. Ibigay mo ang mga susi. Dumako ang mga mata ni nanay sa bag niya. Nagatubili siya, pagkatapos hinugot ang maliit na keyring, 2 susi at fob. Nanginginig ang kamay niya nang ilagay sa mesa. Isinilid ng lolo sa akin. Akin ito mo. 2 taon late. Mainit pa rin mula sa palad niya nang kunin ko. Mga susi ko, apartment ko, buhay ko na itinago sa akin. Nagsimulang umiyak si nanay ng malambot na practiced sobs. Please, tay, huwag mo itong gawin. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa pamilya, sabi niya. Makakarinig kayo sa mga abogado ko bukas. Dahan-dahang umalis sila sa kwarto, parang doble ang gravity. Nagsara ang pinto at mas magaan ang hangin, pero mas walang laman. Humarap ang lolo sa akin. Maria Clara, magpapa-full audit ako. Haharap sila sa legal consequences. Pero ang desisyon na magdemanda, sayo yan. Tiningnan ko ang mga susi, malamig ang metal sa balat ko. Sa loob ng maraming taon, nagmakaawa ako ng scraps ng approval. Ngayon hawak ko ang proof na ang pag-ibig nila ay may price tag. Kailangan ko ng oras, bulong ko. Kunin mo, sabi niya. Pero malaman mo ito, nagpaplano silang tumakas. Natagpuan ni Michelle ang tickets papuntang Palawan na binili 3 araw na ang nakaraan. Sumikip ang dibdib ko. Dumating sila sa hapunan, alam na goodbye ito. Tumango siya at ngumiti habang ginagawa ito. Nang gabing iyon, umalis ako sa restaurant na may mga susi sa bulsa at bagyo sa dibdib. Sa labas, nag-blur ang city lights sa fog. Gising pa si Melissa nang makauwi ako. Nang ikwento ko ang lahat, tinitigan niya ako na parang crime scene report ang binigkas ko. Nagnakaw sila sa'yo, bulong niya. Sarili mong magulang, hindi lang pera, sabi ko. Taon. Tumingin ako sa bintana sa natutulog na lungsod at naramdaman ang isang bagay na nabasag at isa pang nagsimula. Hindi ako sisigaw. Hindi ako magmamakaawa. Kukunin ko ang lahat pabalik ng tahimik. 3 araw pagkatapos ng hapunang iyon, tinawag ako sa opisina ng lolo ko, glass tower sa business district na parang makakahiwa ng langit. Halos hindi ako nakatulog mula ng gabing yon ng reveal. Ang mga salita, nagpaplano silang tumakas, umiikot sa ulo ko. Bawat beses na ipipikit ko ang mata, nakikita ko ang nanginginig na kamay ng nanay ko na ibinababa ang mga susi. Ang katahimikan ng tatay ko na parang confession. Nang dumating ako, naghihintay na si Michelle sa lobby, immaculate pa rin, tablet sa kamay. Nandito na sila, mahina niyang sabi. Gusto ka ni Roberto na present. Sumikip ang tiyan ko. Pareho sila, tumango siya. Dumating sila para mag-negotiate.
Negotiate? Mali ang lasa ng salitang iyon. Bumukas ang elevator sa top floor, glass walls, leather chairs, mahinang amoy ng cedar at lumang pera. Naupo ang lolo sa likod ng desk niya, posture straight, hands clasped. Sa harap niya ang magulang ko. Mukha si tatay 10 taon mas matanda. Sinusubukan ni nanay na ngumiti, pero nagbasag ang gloss sa labi niya sa mga sulok. Maria Clara, sabi ng lolo. Steady ang boses, maupo. Naupo ako sa tapat nila, walang nagsalita sandali. Ang tanging tunog ay ang tik ng antique clock sa dingding. Sa wakas, linaw ni tatay ang lalamunan. Hindi namin sinasadyang humantong dito. Desperado lang kami. Malamig ang boses ng lolo. Sinusubukan lang manatili afloat, sabi ni tatay. Hindi mo maiintindihan. Naiintindihan ko ang kasakiman. Putol ng lolo. Nagtayo ako ng empire sa pagkilala dito. Umabante si nanay, luha na sa mata. Mahal namin siya, tay. Sasabihin namin sa kanya eventually pagkatapos ninyong maibenta ang property sa Boracay, katahimikan. Umabante si Michael Aquino, ang abogado, naglagay ng stack ng printed bank statement sa desk. Kumpleto na ang forensic audit, sabi niya. Bawat transaction traced, bawat property connected. Nakabawi kami ng humigit kumulang 110 milyon sa asset seizures at forced sales. Pinahid ni tatay ang temples niya. 110 milyon? Kami na. Hindi ninyo nakuhang muli, matalas na, sabi ni Michael. Kami sa pamamagitan ng batas. Pinanood ko ang scene na parang nasa labas ng sariling katawan ko. Bawat kasinungalingan na tanggal, bawat lihim hinila sa liwanag. Inabot sa akin ni Michelle ang folder. Sa loob ay photos ng purchases ng magulang ko. Ang property sa Boracay, luxury cars, jewelry receipts, cruise bookings, lahat funded ng trust ko. Dapat mong malaman kung ano ang mas pinahalagahan nila kaysa sayo, malambot niyang sabi. Mahigpit akong lumunok. Sapat ito para magdemanda ng criminal charges, di ba? Oo, sagot ni Michael. Felony, financial fraud at breach of fiduciary duty hanggang 10 taon. Napasinghap si nanay. Maria Clara, hindi mo gagawin please. Nabali ang boses niya na parang bata, pero hindi ako gumalaw. Hindi ko ito ginawa, sabi ko. Kayo. Umabante si tatay, desperasyon na dumudugo sa calm facade. Nagkamali kami, pero kulungan. Kami ang magulang mo. Ang magulang ay nagpoprotekta, sabi ko ng mahina, hindi nang bubulsa. Humarap ang lolo sa akin. Sa'yo ang choice, anak. Nag-blur ang kwarto sa paligid ko, ang skyline sa likod ng salamin, mga papel, nanginginig na kamay sa tapat ng mesa. Naisip ko ang 27 taon ng hapunan nang ngumiti ako sa katahimikan ng student loans na binayaran ko ng instant noodles at overtime ng kaarawan na nagpadala sila ng bulaklak pero hindi pag-ibig. Tinitigan ko ang mga mata ng nanay ko. Iniwan ninyo akong walang-wala. Ngayon meron kayo, exactly yan. Parang kulog ang mga salita. Bumagsak ang balikat ni nanay. Lumayo ang tingin ni tatay, nakuyom ang panga. Tumango ang lolo kay Michael. I-file ang necessary motions. Umabante si nanay sa mesa, nanginginig ang boses. Tay, please. Apo mo siya at anak mo ako, sabi niya. Pero may pagkakaiba sa dugo at karakter. Nagsimulang umiyak siya ng totoo ngayon, hindi para sa akin, para sa lahat ng mawawala sa kanila. Habang fini-finalize ng mga abogado ang papeles, tumayo ako at lumakad sa bintana. Humaba ang lungsod sa ibaba, cranes, sasakyan, mabagal na pulse ng mga tao na nabubuhay. Pinindot ko ang kamay ko sa salamin, ang lamig na nag-ground sa akin. Sa unang beses sa maraming taon, hindi ako maliit. Sa likod ko, narinig ko ang lolo na sabi, mga keys, deeds, accounts, lahat transferred back kay Maria Clara, effective immediately. Nang humarap ako, inabot sa akin ni Michelle ang slim envelope. Ito ang property documents mo. Sa BGC, fully under your name na ngayon. Tumango ako. Salamat. Bulong ni nanay ang isang bagay, halos hindi marinig ang boses. Pagsisihan mo ito. Tiningnan ko siya. Totoong tiningnan. Ang babaeng nagturo sa akin na panatilihing malambot ang boses ko, mas maliit ang needs ko, nakatali ang worth ko sa approval. Hindi, sabi ko. Sa unang beses hindi ko pagsisihan. Umalis sila nang hindi nagtagal, inihatid ng security, nagsara ang pinto. Ang katahimikan pagkatapos ay hindi na mabigat. Malinis ito.
Dahan-dahang tumayo ang lolo, lumakad papunta sa akin. Tama ang ginawa mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko, inamin ko. Bihira maganda ang pakiramdam ng justice, sabi niya, pero necessary ito. Nilagay niya ang kamay sa balikat ko, matibay at steady. Hindi ka na mag-isa ngayon, Maria Clara. Hindi ka pa noon. Nang gabing iyon, pumunta ako sa apartment ang hindi ko pa napapayagang pasukin. Tahimik ang BGC, lahat salamin at steel at tanawin ng lungsod. Agad kinilala ng doorman ang pangalan ko. Sabi ni Mr. Reyes, darating ka. Nang binuksan ko ang pinto, una kong naamoy ang mamahaling kandila. Lahat staged neutral tones, marble counters, coffee table book tungkol sa modern design, buhay ng estranghero na furnished ng pera ko. Naglakad ako sa mga kwarto, daliri na humahaplos sa dingding, muebles, ebidensya. Sa counter, lease folder, pangalan ng tenants, rent deposits. Nangongolekta ang magulang ko ng pera sa loob ng maraming taon. Lumubog ako sa sofa at tumawa, raw ang tunog. Pagkatapos nabasag ang tawa sa luha, hindi na grief, kundi release. Dumating si Melissa 20 minuto pagkatapos na may hawak na take out. Totoo kang nandito, bulong niya, malaki ang mata. Umuwi na ako, sabi ko. Tumingin siya sa paligid, ngumiti. Kaya, ano ang pakiramdam ng justice? Tahimik, sabi ko, at mas mabigat kaysa inakala ko. Kumain kami na nakaupo sa sahig karton, spread out na parang dati. Sa mga bintana, kumikinang ang lungsod sa liwanag. Sa likod ko, kumikinang ang mga susi sa counter, paalala ng lahat ng ninakaw at lahat ng nakuha ko pabalik. Bago matulog, nag-text ako, Lolo, lumipat na. Salamat sa pakikipaglaban ng hindi ko kaya. Dumating ang reply niya pagkatapos ng minuto. Palagi mong kaya, Maria Clara. Proof lang ang kailangan mo. Tinitigan ko ang message na iyon hanggang madilim ang screen. Proof ng ginawa nila at kung sino ako ngayon. Lumipas ang isang buwan bago ako makatulog nang hindi nagigising sa gitna ng gabi, inaasahan ang isa pang lihim. Pero mabilis ang investigation. Ang assets ng magulang ko, parehong BMW, bahay sa Boracay, kahit country club membership, liquidated. Dumaloy pabalik ang proceeds sa account ko sa ilalim ng pangalan ko kung saan dapat palagi. Lumipat sila sa roadside motel sa Quezon City. Sabi sa akin ng lolo ng mahinang boses, nagbabayad sila ng restitution. 30,000 bawat buwan, court ordered. Hindi ako natuwa nang sabihin niya ito. Balance lang. Nakasettle ako sa apartment sa BGC. Bawat umaga, gumugulong ang fog sa lungsod na parang hininga. Nauupo ako sa balcony na may kape laptop bukas, freelancing ulit. Mabilis dumating ang clients' referrals mula sa network ng lolo startups na nangangailangan ng branding. Sa unang beses, hindi na ako nagmamadali. Nagbubuo ako. Dumating si Melissa bawat weekend. Naghang kami ng art unpacked boxes, ginawa naming amin ang lugar. Napagtanto mo, sabi niya minsan, tumatawa. Kaya mong bilhin ang buong building na ito ngayon. Ayaw kong magmay-ari ng mas maraming bagay, sabi ko. Mas maraming kapayapaan lang. Lumipas ang linggo sa buwan. Pangalan ko na sa lahat ngayon. Bank accounts, titles, deeds, pero hindi ang pera ang nagsettle sa akin. Ang ownership ng buhay ko. Isang gabi, inimbita ako ng lolo sa hapunan. Mukha siyang mas mahina pero mas magaan na parang may natanggal na bigat. Ginawa mo ang hindi ko kaya, sabi niya sa akin. Gumuhit ka ng linya. Ngumiti ako. Tinuro mo sa akin kung paano. Nang gabing iyon pauwi sa lungsod, nadaanan ko ang restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Sa salamin, tumatawa ang mga tao, nagtotoast. Hindi alam kung gaano kabilis mabasag ang pamilya sa kasakiman. Hindi ako tumigil. May mga chapter na deserve manatiling closed. Sa wakas, natutunan ko na ang dugo ay hindi palaging loyalty. Ninakaw ng magulang ko ang kinabukasan ko at tinawag itong pag-ibig. Pero kinuha ko ito pabalik piece by piece, tahimik, legal, completely. Ngayon kapag tumitingin ako sa lungsod, hindi ko nakikita ang nawala ko. Nakikita ko ang binuo ko ulit. Kung nakaranas ka ng trahisin ng mga pinakapinagkakatiwalaan mo, tandaan mo ito. Kaya mo pa ring magsimula ulit ng mas malakas kaysa dati. At kung ang mga kwento tulad ng akin ay malapit sa bahay, manatili ka sa akin. Ang susunod ay maaaring pakinggan ng Uncomfortably Familiar. Mag-subscribe at huwag tumingin sa likod.